Pinag-utos ni Spandam na patayin ng CP9 ang mga pirata, pero doon daw nila kalabanin sa itaas ng tore dahil natatakot siyang madamay. Pinakita ni Spandam ang Golden Snail na siyang pangtawag ng Buster Call, kaya natakot si Robin dahil naalala kung paano nagunaw ang isla na pinanggalingan niya dahil sa isang Buster Call kaya napaluhod ang babae. Sa nakaraan ay binabato ng kamatis si Robin dahil siya ay kakaiba, kaya ginamit nito ang Devil Fruit para batukan ang mga bata at umuwing luhaan ang mga ito. Saka siya mapayapang nagbasa ng libro, ngunit dumating ang nanay ng batang binatukan para pag-alitan siya kaya napatakbo si Robin. Habang naglalakad ay nainggit siya sa batang merong mga magulang. Umuwi siya sa bahay ng kanyang tiyahin pero walang tao. Nakita niya ang liham sa mesa kaya nalaman niyang umalis pala ang mga ito para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang pinsan. Kaya habang wala sila ay kumain siya at gumawa ng mga gawaing bahay dahil ginagawa siyang katulong ng kanyang tiyahin. At hindi napansin na tumutulo ang kanyang luha nang maalala ang nakitang bata na merong mga magulang. Kalaliman ng gabi nang magtungo si Robin sa library para magsauli ng libro. Nang magdiwang ang mga ito para sa kanya dahil sa murang edad ay nakapasa siya sa doctoral exam. Kaya naman isa na siyang ganap na archaeologist. At sabay-sabay silang magsasaliksik tungkol sa kasaysayan sa loob ng Tree of Knowledge na punong-puno ng napakaraming mga libro. Sinabi ni Robin na nais niya daw matuklasan ang nawawalang kasaysayan. Giit ng matanda na isang krimen ng pananaliksik tungkol dito, pero nakita daw sila ni Robin na ginagawa ito. Pinaliwanag ng matanda na kapag nalaman ito ng government ay pupugutan sila ng ulo. Ngunit napatakbo na lang si Robin dahil sa kalungkutan. Tapos napag-usapan nilang sinusundan nito ang yapak ng kanyang ina. Giit ni Clover na hindi maaari dahil ang nanay nito ay nahuli na ng Navy. Sumunod na araw ay nakita ni Robin ang isang giant na si Saul pero hindi siya natakot. At matapos itong uminom ay nakaramdam ito ng ginhawa. Sinabi ni Saul na nais niyang magtago sa isang isla na walang tao. Tapos naghihintay sa kanya ang bata kaya sinabing hindi siya aalis dahil injured ang paa. Saka sinabing kapag umuwi si Robin ay huwag sasabihin ang tungkol sa kanya. Pero hindi siya naniniwalang mananahimik ang isang bata. Giit naman ni Robin na hindi siya interesado sa giant, kaya natawa ng napakalakas si Saul. At natatawa si Robin sa uri ng pagtawa ng giant. Pinagtapat ni Saul na may naghahanap daw sa kanya kaya bawal ipagsabi ni Robin ang tungkol sa kanya. Kinain ni Saul ang binigay na tinapay ni Robin. Ngunit dahil masyadong maliit ay ibinalik ang isa sa bata dahil nakahuli naman daw siya ng malaking isda kagabi. Tapos umalis para ipagpatuloy ang paggawa ng bangka. Kinwento ni Robin na ang nanay niya ay umalis para magtrabaho, at gusto niyang magsaliksik ngunit ayaw siyang payagan ng matatandang archaeologist. Wala din siyang mga kaibigan dahil natatakot sila sa powers niya. Nagtaka siya dahil hindi natakot si Salt, sagot ng giant na marami na siyang nakitang kakaiba sa Grand Line. Naging magkaibigan ng dalawa kaya tumawa na rin si Robin ng katulad nito. Samantala ang barko ng government ay patungo pala sa kanilang isla para sa isang misyon tungkol sa mga archaeologists sa lugar. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang isang babae. Kinabukasan sa bayan ay usap-usapan ng sinakyan niyang barko ng Navy ngunit hindi niya ito pinansin. Nakarating din kay Professor Clover ang balita kaya naisip nilang baka nagpadala ng mga detective ang Navy. Natapos na ni Saul ang ginagawang balsa, kaya nalulungkot si Robin dahil aalis na ito. Naisip ni Saul na gumawa pa ng flag para manatili pa siya ng sandali. Napag-usapan nila ang tungkol sa nanay ni Robin na nananaliksik tungkol sa nawawalang kasaysayan. Kaya nag-alala si Saul dahil pinagbabawal ito ng government. Tinanong din ni Saul kung sino ang nanay ng bata, sagot nitong si Olvia, na labis na ikinagulat ng giant dahil kilala niya ito. Namroblema siya nang malaman na inanad pala siya sa isla ng O'Hara. Dahil papunta daw dito ngayon ang government ships para patayin ang mga archaeologists, dagdag pa ng giant na baka nakabalik na rin ang kanyang ina. Bumalik nga si Olvia sa mga kasama, at nagmamadali si Robin upang kumpirmahin kung totoo ang sinabi ng giant. Sinabi ni Olvia na papunta ang government sa isla. Dahil sa nahuli daw ang grupo nila Olvia at lahat ng mga kasama niya ay napatay, saka nalaman din na nanggaling sila sa O'Hara. Ngunit hindi nagagalit ang mga kapwa scholar sa kanya. Giit ni Olvia na kailangan na nilang tumakas. Pero ayaw umalis ng mga ito dahil kailangan daw nilang protektahan ang puno na maraming mga libro sa loob. Naalala ni Olvia ang kanyang anak nang iwan niya ito upang gawin ang kanyang misyon. Kaya naman umiiyak lagi si Robin dahil napapagmalupitan lagi ng tiyahin. At ang tanging naging libangan ng bata ay ang mga libro. Giit ni Clover na matalino din ang anak ni Olvia tulad niya. Ngunit ayaw daw makita ni Olvia si Robin upang hindi ito madamay sa kanyang krimen. Dumating na daw ang mga Navy ship, kaya kumuha ng baril si Olvia upang lumaban. Nagsimula na sa pagkilos ang Navy kaya nagkakagulo ang mga tao at hindi alam ng magnanay na nagkasalubong na sila. Inireport sa noon ay Vice Admiral pa lang na si Aokiji ang pagsisimula ng kanilang misyon sa O'Hara. Dumating si Robin at tinanong ang kanyang ina, tapos sinabi niyang dumating daw ang Navy.
Giit ni Clover na isa lang itong government ship upang mag-imbestiga sa kanila kaya bawal niyang sabihin na isa na siyang archaeologist sa murang edad. Saka dumating ang mga ito at nagbanta sa mga scholar. Samantala sa bayan ay nagbanta rin ng government na kailangang lumikas ng mga tao dahil sa kanilang gagawin. Kaya nagpanik ang mga ito patungo sa evacuation ship. Binaril ang chief sa balikat na umakto ng OA kahit hindi naman napuruhan. Nagpakita si Olvia at nagbantang kailangan nilang umalis sa isla. Giit ni Chief Spanday na alam nilang may kakaibang ginagawa ang mga scholar sa isla. Kaya balak nilang gawin itong isang leksyon para sa iba pang mga scholar sa ibang isla na tumigil sa iligal na pananaliksik ng Blank Century. Naisip ni Olvia na balak nilang wasakin ang buong isla. Tapos agad nilang binanatan ng babae. Samantala patuloy na naghahanap ang government sa lihim na silid kung saan nagsasaliksik ang mga scholar. Nakita ni Saul ang mga battleship kaya naisip niyang katapusan na ng Ohara. Dinala ang mga scholar sa labas. Pinapatakas ni Clover si Robin ngunit ayaw nitong umalis dahil ayaw niyang mapag-isa. Dumating sila Spanday at inihagis si Olvia. Naawa ang mga kasama sa sinapit nito, giit naman ni Spanday na isa itong kriminal. Nakita ni Olvia ang kanyang anak kaya kahit papano ay nakaramdam ng ligaya. Nagsimula ang pagpapasabog sa puno. Tapos may nag-report kay Spanday na nahanap na daw nila ang lihim na silid. Dahil dito ay patay na sa kanila ang mga scholar. Ngunit nakiusap muna si Clover na makausap ang 5 Elder Stars bago siya patayin. Nabalitaan ng mga tao na guilty ang mga scholar sa pananaliksik sa Blank Century. Saka nakita nila si Saul na balak iligtas si Robin. Nagmamadali ang mga tao na umalis samantala nakita ng government guards ang poneglyph na tinatago nila. Giit ng elder na kailangan nilang mamatay dahil sa pagsuway na bawal magbasa ng poneglyph. Ngunit nagalit si Clover dahil karapatan daw malaman ng mga tao ang kasaysayan. Giit ng elder na mapanganib ang ginagawa nila dahil maaaring ma-revive ang Pluton. Giit ng scholar na kailangan na lang nilang tanggapin ang kasaysayan. Naisip pa ng professor na ang dahilan kung bakit sa matibay na bato isinulat ng sinaunang sibilisasyon ng kasaysayan ay para hindi ito masira. Kaya malinaw na kung sino man ang gumawa ng mga poneglyph ay merong kalaban. Nagtanong ang elder kung anong nais palabasin ng professor. Sagot ni Clover na ang hypothesis nila ay natalo sa digmaan ang gumawa ng mga poneglyph. At natapos ang Blank Century 800 years ago, kung saan siya ring pagtatag ng bagong world government. Kaya naisip ni Clover na ang kalaban na tumalo sa dating namumuno sa mundo ay ang kasalukuyang world government at ayaw nilang malaman ito ng mga tao kaya pinagbabawal ang pananaliksik sa Blank Century. Nagalit ang elder kaya pinag-utos na barilin kaya bumulagta si Clover. Pinag-utos pa ng elder na magsimula ang Buster Call. Kaya pinindot ni Spanday ang Golden Snail. Ngunit ayaw pa rin iwan ni Robin ang professor. Samantala nagtulong-tulong ang mga scholar na apulahin ang apoy sa loob ng malaking library. Tapos dinala nila Spanday si Olvia. Nang itanong ni Robin kung siya ba ang kanyang ina. Pero dahil ayaw nitong mapahamak ang anak ay itinanggi ito ni Olvia ngunit tumulo ang mga luha. Sinabi ni Robin na matagal niya na itong hinihintay at nakakabasa na rin siya ng poneglyph upang makasama sa pananaliksik ng ina. Ngunit dahil sa sinabi ay nalagay na rin siya sa panganib. Habang ang kanilang isla ay pinaulanan na ng mga cannonball dahil sa Buster Call. Nagpatuloy ang pag-atake kahit nasa isla pa ang chief. Dahil sa sinabi ng bata ay hindi daw nila ito paaalisin sa isla upang mamatay sa Buster Call. Tapos mabilis na silang tumakbo upang hindi madamay sa pagpapasabog. Sa gitna ng kabuluhan ay niyakap ni Olvia ang kanyang anak, at dumating si Saul upang iligtas si Robin. Ngunit ayaw sumama ni Olvia dahil may misyon pa daw siyang gagawin. Kaya labis na nalungkot ang bata dahil magkakahiwalay na naman sila. Kinuha ni Saul ang bata at tumakas. Ngunit baka sa mukha ng mag-ina ang labis na kalungkutan dahil sa maikling panahon na nagkasama muli sila ay mukhang hindi na sila muling magkikita, na ikinalungkot din ng professor. Nakita ng mga marine si Vice Admiral Saul. Nagmamakaawang bumalik si Robin ngunit sinabi na lang ng Giant na kailangan niyang maging proud sa kanyang ina dahil sa katapangan nito. Saka ipinakita na si Vice Admiral Saul pala ang nakahuli kay Olvia. Ngunit nang malaman niya na balak wasakin ng government ang Ohara ay pinuntahan niya si Olvia at siya mismo ang nagligtas dito. Ginamit niya ang kanyang barko at isinama sa pagtakas si Olvia. Sa kasalukuyan ay inaatake ng mga cannon sila Saul at Robin hanggang sa tamaan sa mukha ang Giant. Nilapag niya si Robin at matapang na sumugod, saka binuhat niya ang Navy ship. Pagkabuhat ay nahulog na ang ibang mga marine na nasa loob, tapos inihagis ito ng Giant sa mga kapwa nito Navy ship. Nagtataka si Robin kung bakit ito ginagawa ni Saul. Samantala ang mga scholar ay hindi pa rin sumusuko sa pagliligtas sa mga aklat, at naisipan nila na ihulog ang mga ito sa tubig kaysa masunog sa apoy. Tinamaan muli ng isang cannonball sa mukha si Saul kaya nag-aalala na sa kanya si Robin. Inutusan naman ng Giant ang bata na tumakas dahil hindi na tumitigil ang paglipad ng mga cannonball. At muntikan pa siyang tamaan ng isa nito. Tapos nakita niya kung paano masira ang kanilang isla dahil sa mga ito kaya napaiyak na lang. Ngayon naman ay pinagbabaril na si Saul kaya pinapatakbo na ang bata.
kaya napilitan si Robin na magpunta sa evacuation ship. Pero ayaw siyang pasakayin ni Spandine dahil kasapi daw siya sa mga scholar na nagnanais mag-restore ng Pluton upang wasakin ang mundo. Tumakbo ang bata papalayo, kaya nagalit si Saul at sumugod kay Spandine. Kaya tinira nila ito ng kanan ngunit wala siyang pake. Dumating si Vice Admiral Aokiji at ginamit ang kanyang yelo para mapigilan ang Giant. Giit ni Saul na hindi tama ang ginagawa ng Navy. Sagot ni Aokiji na hindi rin siya pabor pero kung para sa kaligtasan ng mundo ay wala silang magagawa. Nang magulat sila dahil ang evacuation ship ay pinasabog, mabuti ay hindi nila pinasakay si Robin. Nalaman nilang ang nagpasabog nito ay si Vice Admiral Akainu dahil baka may nakatakas daw na scholar doon. Nagalit si Saul kaya nakalaban siya kay Aokiji. Sagot ng Vice Admiral na hindi siya tulad ni Akainu. Dinala ni Saul ang bata at tumakbo sila. Ngunit napigilan siya muli ni Aokiji gamit ang kapangyarihan ng yelo. Pinapatakbo niya ng mag-isa si Robin, ngunit ayaw ng bata na muling mag-isa. Kaya sinabi ng Giant na balang araw ay makakatagpo rin siya ng mga tunay na kaibigan. At para mabawasan ng takot at kaba ni Robin ay tumawa si Saul, ngunit tuluyan na siyang ginawang yelo ni Aokiji habang tumatawa. Kaya napatakbo na lang ang kawawang bata. Nagpatuloy sa pagpapasabog ng kanan ng mga Navy ship, kaya nawalan na ng pag-asa ang mga archaeologists na makakaligtas pa sila. Si Olvia ay umiiyak na lang habang inaalala ang mahal na anak. Sa katuluyang natumba ang Tree of Knowledge na kinaroroonan nila. Nakita ni Robin si Aokiji, subalit hindi siya nito pinatay, sa halip ay binigyan siya ng isang bangka na may guide na yelo upang ligtas siyang makapunta sa susunod na isla. Ngunit habang papaalis ang lalaki ay sinabing sa susunod na pagkikita nila ay papatayin niya na si Robin. Malungkot man ay pinilit ni Robin ang sarili na sumakay sa bangka dahil kahilingan ng mga mahal niya sa buhay na kailangan niyang makasurvive. Matapos ang Buster Call ay wala talagang natira sa isla ng Ohara. Ngunit nakita ng mga marine na nakaligtas ang mga libro na itinapon sa tubig. Si Spandine naman ay ipinapahanap si Robin. Ngunit parang may nakita daw siyang bata na naglalakbay sa dagat gamit ang maliit na bangka. Kaya kinakabahan si Aokiji dahil kagagawan niya ito. Simula noon ay nilagyan na siya ng 79 million bounty kaya naging masalimuot ang buhay ni Robin dahil palagi na lang siyang tumatakbo. Isang araw ay natanggap siya sa isang trabaho, ngunit nagsumbong pala ang matanda sa government para sa pera. Isang maulan na gabi ay sinilip siya ng bago niyang master, ngunit nalaman niyang balak din pala siyang isumbong nito para sa bounty. Kaya kahit umuulan ay tumakas na ang kawawang bata at nakasama niya sa labas ang isang aso. Nagtungo siya sa mga pirata, giit ng captain na pareho silang wanted kaya hindi siya isusumbong sa government. Di nagtagal ay nanganib ang buhay nito kaya ipinag-utos na dalhin ng bata sa Navy, pero nakatakas na si Robin. Nagpatuloy ang napakahirap niyang buhay dahil wala siyang mapagkatiwalaan kaya nagpatuloy sa pagtakbo. At ayaw din siyang pagbilhan ng pagkain. Tapos isang araw ay nakilala niya si Crocodile na nais siyang gamitin dahil kaya niyang bumasa ng Poneglyph. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Robin na pati si Spandam ay madadamay kapag tumawag siya ng Buster Call. Katulad ng nangyari sa isla ng Ohara na kanyang pinagmulan. At dahil sa mga karanasan ay napapagod na daw sa kakatakbo si Robin sa kanyang kapalaran, kaya nais na lang daw niyang mamatay upang hindi na madamay ang mga kaibigan. Natawa na lang si Spandam sa kanyang mga narinig mula sa babae. Saka itinuro ang flag na siyang simbolo ng One World Government kaya kung kakalabanin nila ito ay siguradong walang pag-asa ang mga pirata. Ngunit ipinag-utos pa ni Luffy na tirahin ang flag, na walang pag-aalinlangan na ginawa ng Sniper King na siyang ikinagulat ng lahat ng mga nakasaksi nito. Dahil ang ginawa nila ay pagdideklara ng digmaan sa world government. Galit na galit si Spandam sa ginawa nila, pero isinigaw ng bida na wala daw silang pake, na siyang ikinatakot ng chief. Sinabi pa ni Luffy na nais niyang marinig kay Robin na gusto nitong mabuhay. Habang umiiyak ay sagot ng babae na nais niya ng mamatay. Ngunit nang maalala ang sinabi ni Saul ay sinabi na rin niya sa wakas na nais niyang makasama ang mga kaibigan. Samantala sa ibaba ay sinugod nila Polly at Zambay si Baskerville. At nagawa nilang mahiwa ang katawan nito, ngunit nalaman na tatlong lalaki pala talaga silang magkakaibigan. Sa utos nito ay natigil ang pagbaba ng tulay, kaya binalak na ni Spandam na dalhin sa Gates of Justice ang dalawa. Subalit ipinakita ni Frankie ang blueprint ng Pluton kaya natigilan ng chief. Dagdag pa ng cyborg na ang tunay na rason kung bakit pinrotektahan nila ang blueprint ay para maiwasan itong mapunta sa mga engot na katulad ni Spandam. Kaya sa harapan ng chief ay sinunog ito ni Frankie. Labis ang panghihinayang ni Spandam nang makita ito, naisip naman ng CP9 na nasayang ang 5 taon ng pagiging undercover nila dahil sa ginawa ni Frankie. Tumawag ang mga bata ni Frankie sa kanya, kaya nalaman nito na sinundan din pala siya ng mga tapat na tauhan. Ngunit pinutol ni Luffy ang reunion nila, saka ipinag-utos na gawa ng paraan ang tulay. Nagpasalamat si Frankie sa bida, ngunit galit pa rin sa kanya si Luffy sa pambubugbog na ginawa kay Usopp. Itinulak ni Spandam ang cyborg dahil sa ginawa nito sa blueprint. Tapos tumawag si Kokoro kay Nami, dahil paparating pala siya sakay ng kanilang tren kung saan wala nang nagawa ang mga
mga nadadaanan nilang mga marine. Kumapit si Luffy sa kanyang mga crew, tapos sama-sama silang tumalon. At sakto namang paparating na ang tren, kaya pagrampa nito sa tulay at nasalo nito ang Straw Hat Pirates, at maging si Frankie na inihulog ng chief. Tapos dumiretso ang tren patungo sa kabila at tumama sa pader. Hanggang sa pumasok ito sa loob at tuluyang tumaob. Kaya mabilis na dinala ni Spandam si Robin, at ipinag-utos sa CP9 na tapusin ang mga pirata. Saka tinawag ang elepante na nag-transform bilang espada niya. At sinamahan siya ni Lucci bilang bodyguard. Hindi naman napuruhan sila Chimney at Kokoro, at ligtas din ang mga pirata sa kabila ng masamang paglanding. Ngunit sa pagtakbo ay pinigilan sila ni Fakuro, saka sinabing dinadala na daw sa Gate of Justice si Robin kaya wala na silang magagawa. Tapos nakakabit daw kay Robin ang Sea Prism Stone na handcuffs kaya kailangan nila ng susi. Sinuntok siya ng bida para kunin ang susi ngunit nakailag ito. Saka sinabi nitong baka isang fake na susi din ang hawak niya at kumakanta habang nagpapalutang sa hangin. Ngunit itinapon niya pa rin ito sa dagat at saka tumakbo kaya hahabol sana si Luffy ngunit pinigilan ng mga kaibigan dahil mas magandang sundan muna nila si Robin saka umalis ng sama-sama. Habang tumatakbo naman sila Chimney at Gunby ay nahulog sila sa isang secret passage. Tapos may narinig silang naglalakad, kaya hinanap nila ito. Sila Spandam pala ang naririnig dahil patungo pala ang lagusan sa Gate of Justice. Lumabas sila sa sikretong daanan sa pader, at nakita na kakadaan lang nila Spandam. Samantala si Luffy ay takbo ng takbo para hanapin si Robin. Ngunit kahit anong gawin ay hindi ito makita. Dahil nakarating na sa lihim na lagusan ang tatlo, at hindi nila alam na nasundan sila nila Chimney at Gunby kaya binuksan na ni Lucci ang gate. Samantala si Frankie ay naghahanap ng cola upang magkaroon muli siya ng malakas na energy. Ngunit sa paghahanap ay nakita niya si Fakuro. Si Nami naman ay nakasalubong si Kum Adori. Si Usopp ay naghahanap sa mga kwarto, ngunit nananalangin na sana ay wala siyang makitang CP9. Pero pagpasok sa malaking pinto ay nakita niya si Jabra na natutulog. Tapos nakita niya ang susi sa harapan nito. Napunta si Sanji sa isang silid, kung saan niyaya muna siyang magtsaan ni Khalifa. Bumilis ang tibok ng puso niya, sa kamukhang ewan na pumayag sa alok nito. Si Zoro naman ay nakita si Kako na nagre-relax, at kumpiyansa siyang matatalo niya ang agent. Naisip ni Nami na lokohin na lang ang engot na agent dahil alam niyang mas malakas ito sa kanya. Ngunit nakakainis talaga ang engot na CP9. Tinuruan naman ni Sanji si Khalifa ng tamang pag-prepare ng tsaa para mas masarap ito. At nang bigyan siya ng compliment ay nabaliw na naman ang cook. Si Luffy naman ay nakaakyat na rin, ngunit wala na doon sila Robin kaya naisip niyang hanapin ang Gates of Justice. Sinabi ni Kako na siya ang pinakamalakas na swordsman ng CP9. Saka umatake siya kay Zoro at nagawa niyang mahiwa ang mga nasa likod. Matapang na sumugod si Zoro at nakipagsabayan sa malakas na agent. At nang matansya ng dalawa ang lakas ng isa't isa ay muli silang nagsagupaan gamit ang mga espada. Ngunit tumalo ng napakabilis si Kako patungo sa likod, kaya naghanda ng atake si Zoro upang labanan ang atakeng binitiwan nito. Tapos nag-teleport si Kako ngunit nasa lag na naman ito ng swordsman, saka inatake kaya nagpaikot-ikot ang agent. Si Zoro naman ang umatake ngunit nakailag ang CP9. Ngunit natutuwa pa si Kako sa laban nila, saka umakyat ito at nagpakawala ng napakaraming mga atake patungo kay Zoro, na matapang nitong hinarap gamit ang tatlong espada. Pero dahil sa mga atake ay nasisira ang buong silid. Tapos ipinakita na nila Kako ang bago niyang Devil Fruit powers, kung saan nag-transform siya na isang giraffe sa harap ni Zoro. Namangha si Usopp dahil tila nasa labas siya ng gusali dahil sa mga halaman at puno sa malaking silid ni Jabra. Ngunit nag-focus siya sa pagkuha sa susi, kaya dahan-dahan siyang lumapit pero kinakabahan dahil siguradong tapos siya pag nagising ito. Tumalikod si Jabra kaya muli siyang lumapit, ngunit napakalakas ng tibok ng kanyang puso dahil sa sobrang kaba. Sa muli niyang paglapit ay may Damapo naman na isang bubuyog sa ilong niya, tapos tumingin ito ng masama sa sniper, saka siya tinusok nito kaya muling napaatras. Hindi pa rin siya sumuko kaya muling lumapit sa susi, subalit sa pagkakataong ito ay may lumapit naman na isang manok. Tinignan siya nito ng masama kaya nagmakaawa siyang wag itong mag-ingay. Ngunit nag-ingay ito kaya nagising ang agent at kinuha nito ang susi, tapos agad na sinuntok si Usopp kaya tumalsik at bumaon sa pader. Natuwa si Jabra dahil may dumalaw sa kanya, tapos agad na nag-transform na isang malaking lobo. Naghanda namang lumaban ng Sniper King, ngunit nanginginig ang buong katawan sa sobrang takot. Tapos nag-crack ang kanilang kisame, saka nahulog sila Kako at Zoro mula sa itaas. Tawa ng tawa si Jabra sa naging itsura ni Kako. Naisip naman ni Zoro kung mga hayop ba lahat ng Devil Fruit ng CP9, kaya para pala silang nasa zoo. Nagtago na si Usopp dahil nandoon na daw si Zoro. Tapos nakita niya ang isang safe na nakabukas at may Sea Prism Stone handcuff sa loob. Pinutol ni Zoro ang pagtawa ni Jabra dahil nagmamadali daw siya. Kaya naman
sinubukan siyang i-intimidate ni Coco gamit ang kanyang anyo. Ngunit tinawag lang siyang pangit ng swordsman, kaya tawang-tawa na naman si Jobber sa kasama. Si Zoro naman ay nagpipigil ng tawa dahil kailangan niyang manatiling alerto sa mga kalaban. Ngunit si Jobber ay todo ang tawa sa itsura ng kapwa agent. Kay Zoro napunta ang si Prism Stone na inihagis ni Usopp. Dahil daw natawa ang Sniper King dahil sa itsura ni Coco. Tinawanan din ito ni Jobber kaya tuluyang nagalit ang giraffe. Dahil dito ay nagsimulang magpaikot-ikot ang leeg nito na bumilis ng bumilis tapos nakagawa ng napakalakas na atake sa buong paligid. Kaya naman nahiwa ang buong gusali. Matapos ito ay nakita nila ang langit mula sa loob dahil sa atake ni Coco ay nag-slide ang itaas na bahagi ng gusali. Dahil iniligtas ni Zoro si Usopp ay aksidenteng nagkakabit ang mga kamay nila kaya labis na kinabahan ang dalawa. Nang makita ito ng dalawa ay nag-transform sila sa pagiging tao, ngunit hindi din sila magkasundo kung sino ang tatapos sa dalawa, kaya nais nilang buksan ang handcuffs ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad ay iba ang numero ng susi na mga hawak nila, kaya unahan na lang daw sila sa pagkatay sa dalawa. Naglalakad sa hagdan mag-isa si Chopper nang marinig ang sigaw ni Usopp, kaya sumilip siya at nakitang hinahabol ng mga hayop ang dalawa. Ngunit akala ni Chopper ay naglalaro lang sila, kaya sinabi ni Zoro na na-stock sila sa handcuffs. Si Luffy naman ay nakitang nasa kabila ang Gate of Justice, kaya kahit mapanganib dahil sa dalawang whirlpool ay nagbangka pa rin siya patungo dito. Natutuwa sila Chimney dahil nalaman nila ang sikretong daanan patungo sa Gate of Justice. Nang makita nila ang isang symbol, kung saan pagpindot niya ay biglang yumanig at nagbukas ang isa pang lagusan. Tapos nakita nila si Luffy na nalulunod na. Si Chopper naman ay nagmamadali na hanapin ang susi para sa handcuffs nila Zoro at Usopp. Ngunit si Nami ay pinuluputan na ng mga buhok ni Kumadori. Kaya tinusok niya na ang dalaga ngunit nakatakas ito at kinuha ang sandata saka tumakbo. Si Frankie naman ay kinakalaban si Falkoro kahit wala na siyang fuel cola pero nasasaktan pa rin ang agent. Naisip naman ni Sanji na nasa ilalim siya ng spell ni Khalifa kaya umiinom na lang sila ng tsaa. Hinihingi niya na ang susi ng dalaga, ngunit giit nitong kailangan daw niyang kunin ang sapilitan sa kanyang katawan kaya nabaliw na naman ang love cook. Ngunit paglapit niya ay tinamaan ito ng malakas na sipa. Nag-teleport si Khalifa at umatake sa cook ngunit nakapalag si Sanji. Tapos nagsabayan sila ng mga sipa, ngunit mananalo na sana si Sanji pero hindi niya magawang manakit ng isang babae. Kaya sinipa siya ni Khalifa sa itlog at namilipit sa sakit ang engot na cook. Kumilos ng napakabilis si Khalifa, ngunit nakailag pa rin si Sanji. Tapos siya naman ang umatake at nagawang mapalubog sa sahig ang dalaga. Pero tinusok siya nito gamit ang finger pistol. Nagtatago si Nami mula kay Kumadori, ngunit nasa likod na pala ito at nagawa na naman siyang mahuli ng buhok. Saka naghanda ito ng napakalakas na atake para sa katawan ng dalaga, ngunit dumating si Chopper na kaagad siyang sinapok sa mukha gamit ang arm point. Dahil nakuha na nila ang susi ay nagmadali na silang tumakas. Ngunit hindi din ito ang susi na hinahanap ni Chopper para kina Zoro at Usopp. May isang bagay na nahulog mula sa itaas nang makita nilang ito si Sanji na tila naging isang manika. Nagtataka si Nami kung bakit ito natalo nang malaman na si Khalifa pala ang kalaban nito. Pinagalitan siya ni Nami dahil alam niyang hindi nito sineryoso ang laban. Giit ng cook na hindi siya kailanman mananakit ng babae kaya binatukan siya ni Nami. Kaya si Nami na daw ang haharap kay Khalifa. Ngunit nasundan na rin sila ni Kumadori. Kaya si Chopper na daw ang bahala dito at si Nami naman ay umakyat na. Muli na namang tinamaan ng atake ni Chopper ang agent. Nailigtas nila Chimney si Luffy mula sa pagkalunod. Ngunit nagmamadali pa rin ang bida na puntahan si Robin. Kaya sinabi ng bata na may nalaman siyang secret passage patungo sa Gate of Justice. Dinala nila si Luffy sa nasabing daanan. At dinala niya ang dalawa sa likod para maging guide niya patungo sa gate. Kagad silang nakarating sa lugar ngunit sarado na ito. Nakita ni Chimney na may lagayan ng susi pero wala sila nito. Kaya pina-address niya ang dalawa, saka ginamit ang Gear Third para buksan ito kaya yumanig at muling nag-slide ang itaas na parte ng gusali. Namangha si Chimney dahil nabuksan niya ito, ngunit naging isang maliit na bata naman si Luffy. Nabahala si Spandam sa narinig na pagsabog, giit ni Lucci na malamang ay isa ito sa mga pirata dahil alam niya palang nakita sila ng bata na pumasok sa gate. Pero hindi niya sinabi sa chief dahil gusto niya ng aksyon. Natakot si Spandam kaya sinabi kay Lucci na ang top priority nila ay ang kaligtasan niya. Nakita niya pang nakatingin si Robin sa kanya, kaya sinampal niya ang babae. Samantala tumatakbo si Luffy nang makabalik na sa kanyang tunay na anyo. Pagpasok ni Nami ay nakita niyang naghahanda si Khalifa para maligo. Si Frankie naman ay hindi makita si Falkoro dahil sa bilis nito. Nagpakita ito sa itaas kaya agad na inatake ng cyborg. Ngunit nagpunta ito sa likod ngunit nasa lag niya ang atake. Saka hinawakan ito sa bunganga at binalibag sa pader. At pinagbabaril pa gamit ang weapons left, ngunit naubos na ang cola sa kanyang katawan kaya kailangan niya ng mag-refill. Pero pinipigilan siya nitong tumakas. Tapos sinuntok nito sa mukha si Frankie ng napakalakas. Ginamit ni Frankie ang strong right hammer sa mukha ni Falkoro pero hindi ito natinag sa atake niya.
At pagsuntok nito ay tumalsik ang dugo ng cyborg. Tapos patuloy silang nagsuntukan na walang umiilag, hanggang sa tumagos sila sa isang pader kaya nakapunta sa isang kusina. Agad na nakita ni Frankie ang ref kaya inisip na baka may cola sa loob. Subalit sa kabila ay tumagos din sila Chopper at Kung Adori. Giit ng reindeer na ubos na daw ang kanyang 3 minutes gamit ang Rumble Ball. Ngunit patuloy ang pag-atake nito kaya ginamit niya ang takip ng ref at nagawa niyang masarhan sa loob nito. Giit ni Frankie na kailangan niya daw ng cola na nasa loob nito. Pero hindi sila papayagan ni Fakuro na magplano kaya nagpadami ito at pinagsusuntok si Frankie. Sinubukan niyang tumira ng weapons left pero wala ng power. Kaya pinagsusuntok na naman ng agent ang mukha ng cyborg. Binuksan ni Chopper ang ref at kumuha ng cola, pero agad na nilock sa kabinato ang mga cola patungo kay Frankie na agad nitong sinalo at nilagay sa kanyang katawan kaya nakapag-recharge na rin sa wakas. Subalit napatalsik pa rin siya dahil vegetable juice pala ang nakuha ni Chopper. Kaya muling binuksan ng ref at muli ding hinagis ang cola sa cyborg. Ngunit umupo lang si Frankie dahil ang binigay ni Chopper ay isa palang tsaa kaya binato ito pabalik sa reindeer. Kaya sa pangatlong pagkakataon ay cola na talaga naghinagis ni Chopper na agad na kinuha nito, pero inatake siya ni Fakuro kaya bumagsak at bumaon sa sahig ang cyborg. Ngunit dahil sa cola ay na fully recharged na ito, kaya matapang na lumapit sa agent at binigyan ng suntok na hindi malilimutan si Fakuro, na sa sobrang lakas ay talsik ang CP9 at nabutas ang tatlong pader, kaya nawala na ng malay ang kalaban. Ngunit kalaunan ay nagising ito na galit, kaya pinakita ni Frankie ang kanyang destroyer cannon sa balikat, at wala daw makakatakas sa kanya dahil sa trakang cannonballs na meron ito. Naisip ni Chopper na nanghahabol ang cannon na ito ni Frankie kaya napahanga siya. Subalit pagtira ng cyborg ay normal na cannon lang pala ito. Kaya tumakbo si Frankie habang binabaril ng cannon ng agent. Nagtago si Fakuro, at habang hindi siya makita ni Frankie ay sinabi nitong tila isa siyang kwago na magaling manghunting sa gabi ng walang tunog. Ngunit nakita ito ni Chopper kaya sinapok. Nagalit ito at sumugod habang umiikot patungo kay Frankie. Kaya naman pareho silang nahulog patungo sa tubig. Nakita ni Chopper na malakas ang agos ng tubig kaya aanurin sila patungo sa waterfalls. Samantala sa tubig ay hindi na makakilos ang cyborg dahil hinihigop na siya patungo sa ilalim. Nakatakas naman si Kung Adori mula sa loob ng ref. Nang makita niyang kumakain pala ito sa loob kaya hindi kaagad lumabas. Nakaahon na si Frankie, subalit nahulog pa rin siya sa waterfalls pero pinilit niyang lumangoy ng napakabilis para makaligtas. Pero nandyan na si Fakuro na sinuntok siya patungo sa ilalim. Subalit muling umahan ng cyborg at agad na gumamit ng weapons left pero nakakailag ang agent sa mga atake niya. Dahil dito ay naisipan ni Frankie na gumamit ng cola burst na nagmula sa kanyang puwet para makabalik sa gusali, ngunit humarang sa ere si Fakuro kaya sinubukan niya itong suntukin. Ngunit siya ang nasipa nito pabalik sa waterfalls kaya pinahaba niya ang kanyang kamay para makakapit sa agent para pareho silang mahulog. Pinabalik ni Frankie ang kadena sa kamay kaya napilitan si Fakuro na umakyat gamit ang isang paa para hindi sila malunod. Tumatakbo pa rin ang dalawa mula sa dalawang agent. Mabuti na lang ay nag-aaway ang mga ito kaya naman nakakaligtas pa rin sila hanggang ngayon. Dahil dito ay naisipan ni Usopp na pag-awayin lalo ang dalawa. Binola-bola sila ni Usopp kung sino ba ang mas malakas sa dalawa. Ngunit sinabi ni Zoro ang plano ng sniper kaya nalaman ito ng mga agent. Pero hindi sumuko si Usopp at tinanong kung sino ang mas cool, ang giraffe ba o ang wolf. Dahil dito ay muling nag-away ang dalawa tapos nagbalak ng tumakas si Usopp pero ayaw ni Zoro. Dahil may naisip daw siyang paraan sa pamamagitan ng bato-bato pick. Kung sino daw ang matatalo ay puputulan ng kamay kaya natakot si Usopp at tumakbo na silang dalawa. Ngunit muling tumigil si Zoro para sabihin ang bago niyang plano pero ayaw na itong marinig ng Sniper King. Nagkakainita na ang dalawang agent dahil sa sinabi ni Usopp nang mapansin nilang nag-battle stance si Zoro ngunit si Usopp ang isang espada niya. Nang makaakyat ang dalawa ay nagpaikot-ikot si Fakuro upang ibalibag daw si Frankie sa gusali kaya ginamit ng cyborg ang centaur mode para kapitan ito, saka gumamit ng malakas na burst kaya nawala ang kanilang momentum. Tapos habang nahuhulog sila ay balak niyang pasabugin patungo sa lupa ang agent kaya sinusubukan itong makatakas. Subalit tagumpay itong tinamaan ng malakas na burst attack ng cyborg. Kaya bumaon ito ng napakalalim sa tindi ng atake. Gamit ang Sniper King na espada ni Zoro ay sumugod siya sa mga kalaban pero si Usopp ang nasapok. Muling umatake si Zoro ngunit nakatakas na naman, tapos si Usopp na naman ang nasapok. Nagrereklamo na si Usopp kaya giit ni Zoro na putulin na lang nila ang kamay nito. Kaya nagmakaawa ang sniper na sana ay mahanap na ni Chopper ang susi. Nakuha pang sumayaw-sayaw ni Kung Adori habang kaharap si Chopper, tapos nagawa din itong ma-digest kaagad ang mga kinain. Namangha si Chopper kaya pinaulit ito, na ginawa din naman ng uto-utong agent. Saka tinanong ng reindeer kung paano niya ito nagagawa. Kinwento nitong dumaan daw siya sa napakatinding mga pagsubok para makontrol maging ang internal organs.
Ngunit nang tinawag ni Chopper na octopus ang buhok nito ay nagalit ang agent at umatake patungo sa kanya kaya nag-transform at tumakbo. At walang tigil ni iniwasan ng mga atake ng buhok. Tumalo ng agent at mula sa itaas ay umatake, at nakitang nabutas nito ang sahig. Umatake ito ng maraming beses gamit ang stick, saka sumuntok si Chopper ngunit gumamit ng iron body kaya siya ang nasaktan sa ginawa. Dahil sa nangyayari ay nag-iisip si Chopper kung gagamit ng isa pang rumble ball, pero mapanganib dahil baka hindi na niya makontrol ang sarili. Nagpalabas ng apoy sa baston ang kalaban, at ginamit ito na pang-atake sa reindeer nang walang tigil kaya napilitan na si Chopper na gumamit ng isa pang rumble ball. Sumugod si Chopper ngunit iba ang naging transformation kaya tinamaan siya ng nag-aapoy na baston nito. Pagtalo na iba na naman ang lumabas na transformation kaya muling tinamaan ng kalaban at tumalsik sa pader. Pero dahil muling bumango si Chopper ay ginawang hugis daliri ni Kung Adori ang kanyang buhok para gumamit ng napakaraming finger pistol. Matapang na sumugod ang reindeer at sinalag ang mga atake nito. Ngunit sugat-sugat ang katawan ni Chopper dahil napakalakas ng agent kaya natumba na siya. Ngunit muling bumangon at sumugod ng sumugod pero palaging mali ang transformation kaya natatalo siya. Kalaunan ay napalabas na din ni Chopper ang arm point. Ngunit pagsugod niya ay umatake ng napakabilis si Kung Adori, pero nanatili pa rin siya sa pagsugod kaya ginamit na lang ng agent ang iron body. Si Chopper naman ay ibinigay ang lahat sa napakalakas at napakaraming atake sa katawan nito hanggang sa siya ay matumba. Samantala si Kung Adori ay napaluhod dahil sa natamong atake. Pero muling nagising at binugbog si Chopper hanggang sa tumalsik sa pader. Saka inatake ng napakaraming tempest kick kaya tuluyan ng naubos ang lakas. Tapos hinawakan nito ang kanyang mga kamay at paa gamit ang buhok, at naghanda si Kung Adori na tapusin ang reindeer. Ngunit pag-atake nito ay lumiit si Chopper kaya nakaligtas, tapos kumain ng isa pang rumble ball. Dahil dito ay nag-transform siya na isang malaki at kakaibang halimaw na kahit siya ay hindi na makontrol ang sarili. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.